Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Marami nang nakisawsaw sa 10 milyon. Sana all! Pahingi! Magandang araw mga kabisdak. Bago po natin pag-usapan itong sawsawirong baki, palike po muna, pa-share at pa-subscribe. Ipagpatuloy po natin ngayong araw ng Sabado ang usapin patungkol po sa mga isiniwalat ni Mayor Vico Sotto na di umano'y tumatanggap ng 10 milyong bayad. Itong si Corina Sanchez at Arnold Calabio na itinanggi naman po ng dalawa na tumanggap sila ng 10 milyon galing sa kontraktor sa flood control projects na si Diskaya family. Grabe talaga, ang dami na pong nadadamay dito sa kababalaghan ng flood control projects under Marcos admin. Grabe nyor, mag-resign ka na nyor, ang ubob mo nyor, wala kang kwenta. At ito, merong isang sumausaw suka, mahuli pa nga. Reporter na si Arnold Calabio, sumausaw na ho sa naturang patutsada ni Mayor Vico Sotto kay Corina at Julius Babaw. Banimal. Pinasaringan ho itong si Mayor Vico Sotto ni Arnold Calabio at tinawag na huwag kang magtago sa pasaring. At kung may ebidensya di umano ay maglabas si Mayor Vico Sotto. Ako naniniwala ho ako Igan! na may ebidensya po talaga itong si Mayor Vico Sotto. Hindi po yan magpo-post lang ng ganun-ganun lang. Napaka-imposible naman ho na wala siyang basihan. At dahil sa mga video interview ni Corina at Julius Babaw, BIR, susugurin itong Diskaya family at i-audit umano ang mga ari-arian ng naturang pamilya na umangat ang buhay ng dahil sa DPWH. Portilog Siricars, sana all. Palike nga guys. Grabe yung salapi na to mga kabistak mo. Bilyones Natural talaga namang dapat pakialaman ng taong bayan ang isyong ito kasi kontraktor po ito no? At mismo itong pwede rin po kung ako Blue Ribbon Committee, Senador Marcolita, pwede kong ipatawag itong si Julius Babaw at Corina Sanchez para sila ho mismo magtestimonya sa kanilang mga nasaksihan, sa kanilang naabutan sa palasyo. No? Parang kaharian daw yung bahay. Napanood ko yung video ni Julius Babaw. Di lang pwede natin i-play yung audio kasi may i-play akong video pero yung audio, bawasan natin. Baka makapiright tayo ni Julius Babaw. Na dapat may kwento personal ng dalawang journalist na ito sa Senado kung gaano ba kayaman itong si mag-asawang Diskaya family. Mantakin mo yung Portilog Siricars. Okay. Pakinggan muna natin mga kabisdak ang balitang ito sa mga hindi po nakasunod kagahapon. Ito po yung continuous na dapat mapakinggan nating lahat. At sa mga... Teka lang, hindi ko pala na-add. Okay. So, ito, meron tayong ginawa ho dyan na... Siyempre, inedit-edit lang din natin. Pakinggan natin ito mga kabisdak. Inedit ko lang yan para hindi tayo makapiright. Ang mahalaga, maganda kasi yung ulat. Galang sa Abyas CBN yan. Mas maliwanag. Okay, magbabasa pa ako, ang haba Pakinggan mo natin ang balitang ito.
Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkaldeng si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan, kasama sa post ni Soto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Stop muna tayo dun kasi nababas ako kagabi. Merong nagtatanong, hindi naman daw binanggit ni Mayor Vico Soto ang mga pangalan ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez. So ito na nga ho. Wala nga sa post, no? Yung pangalan, yung caption, tawag dun caption. Caption tawag. Wala sa caption yung pangalan ng dalawang journalist. Pero kasi yung attachment na picture, yan po. Yung nandiyan si Julius Babaw at si Corina Sanchez. So, wala na pong question dyan kung sino yung tinutukoy ni Mayor Vico Soto na tumatanggap ho di umano ng bayad galing sa Diskaya family na mga journalist nang nagkakahalagang 10 milyon. Hindi pa nga daw exact amount yung 10 milyon eh. So, ibig sabihin, pwede pong bababa sa 10 milyon, pwede rin tataas sa 10 milyon. Ito, tuloy natin. At least malinaw tayo. Tanong ni Soto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi rin ni Soto na hindi eksaktong halaga ang 10 milyon. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya. Dagdag ni Soto, maaring walang ginawang ilegal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Okay, stop muna tayo dun, no? Meron pang isang construction firm, itong Diskaya family, yung St. Timothy, kasi hindi nabanggit dyan sa ulat ng ABS-CBN. Talaga naman. Ubusin nyo na kasi. Meron pang isa pa, yung St. Timothy, na questionable nga ho, yung mga flood control projects nila sa Bulacan, di ba? At saka doon din sa, sa San Pedro, Laguna, parting Laguna. Maraming kapalpakan na, na flood control projects itong St. Timothy, Diskaya family. Para at least dagdag impormasyon. O tuloy, Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broadcast journalists o news personalities. Kaya dapat puhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Soto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang ang pamahalaan. Nanawagan siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Soto. Sa liham kay Soto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Stop tayo doon, no? Cyber libel yung di umanong mga post ni Mayor Vico Soto laban kay sa dalawa, Julius Babaw at Corina Sanchez. Posible talaga na pwedeng magsampa itong si Julius Babaw at itong si Corina Sanchez ng cyber libel. Pero ang tanong doon, hindi ba totoo, di ba? Kasi kung puro kung katotohanan naman ho, ang sinabi ni Mayor Vico Soto at merong mga dokumento na attachment na magpapatunay na ito ay nagbayad talaga ng 10 milyon, mukhang
may mapahiya dyan sa korte. Di ba? Sabihin ni Mayor Vico Soto, sige, sampahan mo ako ng cyber libel. Magkita tayo sa korte. O sampalin ko rin kayo ng dokumento ko. Nagkayaan lalo. Pwede siguro kung totoo naman talaga na merong 10 milyon, pwede namang aminin. Dahil wala namang wala namang kaso yan na ikaw ay tumanggap ng 10 milyon. Para sa akin na walang kaso talaga yan. Tumanggap ka lang naman ng 10 milyon bayad sa profession mo. That's normal. Siyempre, binabayaran ka sa profession mo. Pwede mong amuinin. At sabihin mo, nagbayad naman talaga. Kaso lang ang problema, kung dinideny mo, tapos totoo na tumanggap ka, diyan ka magka-problema sa taong bayan. Mas maraming susuporta kay Mayor Vico Soto pagdating sa usaping ito. Kasi, saan ba tayo kakampi? Doon sa nagsasabi ng totoo. Kaysa doon sa nagsasabi ng kasinungalingan, di ba? Tayo sa katotohanan kung totoo yun, mas maganda. Cyber libel ka pa. No need na siguro magsampa ka ng cyber libel kung totoo naman yung sinasabi ng naturang mayor. Na lang, magkasundo, mag-usap na lang, magtulungan na lang kung paano mahabol itong mga kurakot na mga may-aari ng mga construction firm, mga contractor, kagaya yung Diskaya family. Total, nakapasok naman sa resident, sa kabahayan, no? Itong si Corina at Julius Babaw, Diskaya family, Malapalasyo, kumbaga, makipagtulungan na lang. Iyon ang pinakamaganda sa akin Wala na sigurong cyber libel. Hindi na siguro natin pag-usapan yan. Kung itong Abias CBN, Corina Sanchez, Julius Babaw, kasama pa ba si Corina sa Abias CBN? Parang hindi na Minsan lumalabas si Corina sa Net25 Si Julius Babaw din sa One News na rin yun. Hindi na kasama, no? Correct me if I am wrong kung kasama pa ba o hindi. Basta ang mahalaga dyan, magtulungan na lang. Kasi ang nakita ko rin dito kay Vico Soto, gusto niya tumbukin talaga itong Diskaya family na sila ay mga kurakot na mga kontraktor. No, siyempre siguro nadismaya lang si Vico bakit tumanggap kayo ng pera na alam naman ninyo na kurakot pero meron din sagot sila. Hindi man daw nila alam na may isyong ganun. Tuloy po natin mga kabisda ko. Tiniyak ng producers na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ang kanilang content. Paliwanag pa nila, public interest ang basehan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Exactly. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila. Kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi at ineri umano ng walang dagdag o bawas. Sinabi rin sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga Diskaya, nasa nag-aakusa na umano na tukuyin ito. Handa umanong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Soto. Parang nakuha ko yung point dito ni Mayor Vico Soto. Parang kahit wala pang campaign period, baka matunog na kasi ang pangalan ni Diskaya na tatakbong mayor, no? Sa Pasig City. Pero nanalo naman si Vico Soto. Parang nasa isip siguro niya, bakit itong mga taong ito, mga journalist na ito ay nag-i-interview dyan sa pamilyang iyan. Parang meron siguro siya mga katanungan na yan, tapos dagdag pa, babalita-balita niya. O ito na nga, na-post niya, ay, nabaya kaya pala. In-interview kasi nabayaran ng 10 milyon. Lalo nang mainit ngayon ang usapin sa flood control projects. Kaya hindi na ho siguro napigilan ni Mayor Vico Soto na isiwalat ho ito na sa kanyang nalalaman na may tumanggap ng 10 milyon. Dalawang journalist di umano, si Julius Babaw at Corina Sanchez. May taga-Pasig yun. Si Diskaya, nakalaban pa. At talagang kunik-kunik talaga yan. Tuloy po tayo guys. O ito. Sure, maraming Sa kanya namang pahayag sa PEP,
Pinabulaanan ni Babaw na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam. Na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga diskaya. Nilinaw ni Babaw na ang naturang panayam ay para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube channel na tampok ang mga kwento ng tagumpay. Okay. Ako kay Julius Babaw kasi, napanood ko rin yung mga vlog niya. Maganda rin naman kasi yung ano niya, mga content. Again, wala po akong kinakampihan dito. Kakampihan lang natin katotohanan. Neutral lang tayo dito sa isyong ito. Basta ang gusto natin mangyari, makulong yung mga kontraktor, no? Maganda rin kasi yung mga vlog ni Julius Babaw. Totoo talaga yan. Napanood ko po yung mga video niya. Talagang more on inspiration. May inspire ka talaga sa kanyang mga post. Sa akin kagaya yung kay Giselle Sanchez din. Ayan, kapatid ni Corina Sanchez. In-interview niya. Talagang nakaka-inspire si Giselle Sanchez. Bakit? Sa kabila ho ng mga batikos kay former President Duterte, napanganga ka si Julius Babaw yun. Content ko ngayon dito, di ba? Napanganga si Julius Babaw dun Pag in-interview ni Julius Babaw na bakit sumusuporta ka pa rin kay former President Duterte? Nabi ni Giselle Sanchez, maraming nagawa si Tatay Digong. At ako ay Duterte forever. Talagang nasa green country ako. Nakaka-inspire yun talaga. Kasi siyempre, pag sinasabi mo kasi mga artista, di ba, mga artista, mga reporter, mga pinklawan-dilawan yung mga yan Yan talaga yan, yung kulay nila, pink, dilaw. Ay, bihira lang Marcos dyan. Marcos dyan, si Andrew Andrew nasa na kaya si Andrew Pero yung mga yan, mga reporter, dilawan, pinklawan. Ang tumutugma doon si Julius Babaw na for inspiration lang ang naturang interview. Kasi yun yung mga content niya. Kagaya yung mga dating artista na interview rin niya, nagiging successful. Pero ito, mukhang hindi ako mai-inspire dito. Promise. Ay ako naman magiging contractor, magnakaw ako ng kaban ng bayan. Kasi pagan, Diyos magaling lang talaga silang parang diskarte, kaso nga lang hindi tama yung diskarte ng Diskaya family, pati tayo mga ordinaryong Pilipino natatamaan sa kanilang kabaluktutang diskarte. Malamang ang ma-inspire diyan mga durog, mga kurakot, no? Sa akin lang, sabihin ko sana durugista. Sorry. Yung ma-inspire diyan, hindi yung kagaya sa atin na gusto nating kumita na sa maayos na pamamaraan, walang ma-inspire dyan. Ang ma-inspire lang yan yung mga kurakot sa gobyerno. Yung interview dyan. Pero sa kabilang banda, medyo magpapasalamat din po tayo na na-interview itong Diskaya family kasi naibunyag Naibunyag. Yun lang din ang nakikita kong maganda doon. Na naibunyag ang tunay na luxury cars. Putang po, 40. Ang buhay nilang mala Cinderella. Tuloy. Dagdag niya, walang binanggit ang mga Diskaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam. At hindi pa umano lumalabas ang mga issue tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. Sa isip siguro ni Julius Babaw na wala pang issue na tatakbo sa pagka-mayor itong Diskaya family at wala pang issue sa pamahalaan. Yun talaga yung naisip nila. Pero siyempre si Mayor Vico Soto nasaktan yan hindi mo rin mapigilan yan. Yun yung damdamin niya. Kung nakita ninyo na nagkamali si Mayor Vico Soto, sampahan nyo ng kaso, magsagutan na lang, pakitaan na lang ng ebidensya, paggalingan na lang ng abogado Kasi sa totoo lang talagang nasaktan si Mayor Vico Soto dito sa interview na ito. Tuloy. Wala pa ring pahayag ang mga Diskaya sa issue. May paalala naman si University of the Philippines Journalism Professor Danilo Araw sa tungkulin ng mga mamamahayag. We should distinguish between advertisements, paid advertisements, and segments. You cannot say that 1 minute I am a personality who can, let's say, endorse certain products. I can be a product endorser 1 minute and the next minute I will be a journalist.
Dagdag ni Araw, kredibilidad ang dapat basihan sa pagpili ng isang source. Alam niyo po, ito na nga po yung nakalungkot ngayon sa ating bansa. Sang-ayon man kayo o hindi, pero ito po talaga yung totoo. Biktima dito si former President Duterte, lalo na yung ABS-CBN. Marami, mga Duterte, biktima dito. Pastor Kibuloy, basta mga kalaban ng mga dilawan, pinklawan. Nabibiktima ng mga journalist, mga mainstream media. Hanggang ngayon, yung katotohanan tinatakpat. Yun yung problema talaga. Kaya nga tinuturing natin silang prostitute eh. Mga prostitute. Kasi nga, yung totoong kwento, tinatabunan. Oh, yun yung problema sa journalist eh. Kung walang pirang busal, hindi ibabalita. Nagagamit pa sila sa mga black propaganda laban sa mga katunggalin ng mga politiko. What for example, ngayon, Duterte, di ba ho? Marcos, nag-aaway. Ang Duterte walang pambusal dito sa mga prostitute eh. Kaya, yung panay attack ng attack ngayon sa mga Duterte, kayong mga Marcos gamit yung mga bayarang media. Basura nga yung pamamalita sa bansang ito. Buti na lang, may mga political vloggers na kagaya ko. Minsan sumasablay. Hindi ko naman sinasabing perfecto ako, pero aminado ako, nagkakamali ako minsan sa mga sinasabi ko. Pero nakukorek naman, minimal. Wala namang intensyon na magbalita tayo ng mali. Talagang tawag dun clerical error talaga. Parang honest to goodness naman yung minsan pagkakamali tayo. Hindi naman kami perfecto, pero at least kami dito, ang pinag-uusapan namin, yung katotohanan eh. Walang tinatagong balita eh. Sila kasi, yung patungkol sa mga Duterte, kunya patungkol sa mga Duterte, yung mga magandang ginawa ng mga Duterte, hindi nila binabalita. Pero pag may mga issue na ikakasira ang mga Duterte, talagang busot-busot ang mga ugag eh. Kaya tama lang din itong ginawa ni Mayor Vico Soto, hinuhubaran itong mga journalist na magbabalita lamang, mag-i-interview lamang kung may perang kapalit. Kasi ang pagkakaalam ko, public service ang journalism, di ba? Pambabalita ay public service. Wala. Ganun talaga. Pinagkakitaan na rin, naging negosyo na rin ang pamamalita dahil hindi naman ibabalita nila kung walang kakibat na salapi. At hindi rin sila mag-i-interview pag walang talent fee. Totoo naman yun. So, that's normal. Nakalakala na ngayon ng ating bansa. Hindi na mabubura yan. Ang question na lang dito, magkano ba Corina at Julius? Yan ang pinakamalaking issue ngayon eh. Magkano ba kasi? Aminin nyo na hindi 10 milyon, mga 5 milyon. Gano'n na siguro. O kung hindi 10 milyon, mga 11 milyon. Kasi sabi ni Mayor Vico Soto, wala namang exact amount. Hindi pa yung exact amount yung sinabi ko. O ayan mga kabisdak, merong sumausaw suka, mahuli panga. Ayan po. Wala, di ba kasi talaga itong mga dilawan at mga pinklawan. Ito yung sakit talaga ngayon sa dilawan at pinklawan. Meron silang tinatawag na kampihan. Kukuyugin ka talaga sa social media, mga dilawan, pinklawan. Pagtutulungan ka. Karamihan dyan naman, mga trolls, no? Mga trolls karamihan. Gaya ho nito, hindi ko ba alam bakit si Arnold Clavio biglang sumausaw sa isyong ito. Hindi naman siya pinatamaan ni Mayor Vico Soto. Ba't ka sumagot? Arn! Wig yata yung nito, buhok. Wig ba? Ako, tunay ako hindi to totoong wig ha. Si Wes Ganda, wig, magkakampi sila. Ito lang ho, ito yung medyo masama dito. Hindi lang medyo masama, talagang masama. Kasi bakit ka sumasawsaw sa issue? Now, supposed to be wala kang dito, hindi ka kasama. Tsaka hindi ka pinatamaan dito ni Mayor Vico Soto. Baka naman itong si Arn naambunan din. Bigla siyang pumalag eh. Pambira naman, no?
Kagabi talagang, siguro hindi siya nakatulog kung hindi siya bumira. Bira muna ako, bibira ko si Vico Soto. Ito yung mga sabi niya. Mayor, kung mayroon kang matibay na ebidensya laban kina Babaw at Sanchez na nagpabayad sa mag-asawang Diskaya para sila ay makapanayam, ilantad mo. Kung hindi ka sigurado sa 10 milyon, magkano ba? Manghingi ka, sir? O mayroon ba? Dahil sabi mo, alam nyo na, hindi ko ito inaasahan, alam nyo na, hindi ko ito inaasahan na manggagaling sa iyo ang napaka-irresponsableng pahayag na ito. Gusto kong malaman, tulungan mo kami, los. Yung first paragraph muna sagutin natin dito. Alam niyo po kasi Arnold Clavio, naniniwala po ako na si Mayor Vico Soto, matalinong mayor ho ito. At hindi yan gagawa ng kahit anong post na alam niyang ikakasama niya. At saka, hayaan mo na hindi naman ikaw din yung pinatamaan Bakit ka ba nakikialam sa buhay ni Mayor Vico Soto kung ano yung kanyang ipopost? Gusto mo talaga detalyado? Hindi rin Kaya nga nagpost yan. Ang tawag dyan, para yan sa kaalaman ng maraming Pilipino, hindi lang sa mga taga-Pasig, na meron palang ganitong nangyayari. Na yung dalawang journalist, gulat ako, kailangan malaglag cellphone ko, ay di umano'y tumanggap ng milyon-milyon na salapi. So, depende na lang siguro sa atin, mga netizen, mga Pilipino, kung paano natin i-interpret yung post ni Mayor Vico Soto. Yung sinabi mong maglabas ng ebidensya, mayroong ebidensya talaga yan. O bakit kung maglabas si Mayor Vico ng ebidensya, anong gagawin mo sa ebidensya? Baka nandun pangalan mo, ha? Kasi pumalag ka lolo talaga. Tulungan mo kami. Tulungan daw siya. Nagmakaawa, Mayor Vico Soto. Tuloy natin. Huwag kang magtago sa mga pasaring, parinig, o haka-haka. Dahil sa industriya namin, mahalaga ang terminong verification ng facts sa pagbabalita. Los! Bakit ba pag kayo po'y nagbabalita patungkol sa mga Duterte, mga black propaganda ninyo, bine-verify ba ninyo? Ilang beses nyo binibiktima ang mga Duterte? Ikaw naman, Arn, akala mo naman hindi namin kayo kilala. O bakit yung patungkol kay kay Baki doon sa Los Angeles, California na hindi nyo binabalita, nagpost kayo, binura nyo, di ba? Anong fax? Yun talaga, fax verified talaga yun. Sinabi ho talaga, nandun si Baki. Bakit hindi nyo binalita? Huwag nyo kaming lukuhin, sir. Sana, maganda sana kung talagang biniverify ninyo. Hindi sana walang mga biktimang hindi na mga politiko kagaya ng mga Duterte sa inyong mga pamamalita. Tablado po kayong mga fake news din O ito, maraming pinagdaanan ang isang balita bago ito umiri. Sure? Lokohin nyo kami. Sa amin, sinasala ang bawat panayam at kailangan na may approval ng mga news manager. So, kontrolado talaga kayo ng may-ari ng istasyon, news manager. Anong sinasala, sinasabi ho ninyo? Walang sala sa inyo. Basta mga Duterte ang patamahan, bira lang ng bira. So, ngayon, tinira kayo ni Mayor Vico Soto. Hindi ka naman tinira, sumausaw ka pa. Saktan kayo. Ang akusasyong ito laban kina Babaw at Chances ay tila di makatarungan, hindi lamang sa dalawa, kundi sa buong industriya. Ayon sa kanya. Nakatanggap din yata si Sir. Alam mo, Arn, dapat tumahimik ka na lang, Arn. Huwag ka na lang makisawsaw dyan sa usaping 10 milyon.
Except na lang kung naambunan ka dyan. Ikaw ba manager nila ni Corina Sanchez at Julius Babaw? Para ikaw ay umaatake dito kay Mayor Vico Soto? Kasi kung makikialam ka dito, idilabo-labo na mas lalong maraming madadamay. Basta kami dito, ang gusto namin mapanagot itong Diskaya family. Dahil di umano sa kababalaghan niya sa mga flood control projects, mantakin mo trilyon-trilyon. Talagang di umano, talagang may kababalaghan. St. Timothy, doon sa San Pedro, Laguna, kawawa ang taong bayan doon. Kaya yung word na tulungan mo kami, dapat nanggagaling sa amin yan, Arn. Tulungan nyo kami, mga journalist, para malaman ang buong katotohanan, Arn. Kung ano ba ang ginawa ng Diskaya family sa bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects na hindi napakinabangan ng maraming Pilipino, Arn. Ito po dapat yun, Arn. Tulungan nyo kami. Ang masisipag ngayon na tumutulig sa mga kongresista, mga political vloggers. Kayo, wala man lang kayong tinutulig sa. Basta lang, balita lang kayo. Pero sana kayo may naturingan mga journalist, nanggagaling dapat sa inyo ang mga banat laban dito sa mga buaya. Pero bakit mga political vloggers ngayon ang medyo matapang pa na magsabi ng katotohanan eh? Ang nakita ko lang dito kay Arnold Clavio, masyadong pakialamira. Sawsawirang palaka. Na dapat ang pagtuunan ng pansin ni Arnold Clavio yung sarili niyang balita. Kasumoso dito. Hindi kukuyogin ka rin ang mga supporters ni Mayor Vico Soto. Iba na ngayon meron ng mga social media. Noon, kayo lang ang inaasahan, pero ngayon, meron din mga political vloggers. Hito nga, Arn. Dapat, Arn, binalita mo to, Arn. Ayan mga luxury asset ni Sara Diskaya at ng kanyang asawa iimbestigahan at isailalim sa audit ng BIR. Patay ka dyan. Ito tayo ngayon. Yun ang sinasabi ko nga sa inyo mga kabisdak, na napaganda pa yung nangyayari na interview ni Corina Sanchez at ni Julius Babaw sa pamilyang ito. Ang question nga lang doon, kasi yung 10 milyon nga, wala naman na problema, aminin nyo lang. Sabi ng DZRH News Television, kagabi ho ito, imbestigahan at isailalim sa audit ng Bureau of Internal Revenue ang mamahaling ari-arian ng mag-asawang Diskaya. Kabilang ang mga luxury car na mismong inamin nilang pag-aari sa isang panayam. Ayun na nga, yung kay Corina at Julius Babaw. Si Sara Diskaya, dating kandidato sa pagka-alkalde ng Pasig, at ang kanyang pamilya ang tinutukoy na nagmamayari ng Alpha and Omegas General Contractor at Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation. Ito yung tamang balita. Sinama yung St. Timothy, ibig di sinama kanina eh. Mga kumpanyang kinalalang top 2 at top 3 contractor sa opisina na listahan ng Department of Public Works and Highways. Sa eksklusibong panayam sa DZRH, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. dapat ding maisama sa investigasyon ng mga luxury asset na gaya ng mga sasakyan dahil malinaw na bahagi ito ng yaman ng mag-asawang kontraktor. Ayan po, patay ka diha. Di bulilyaso. Kumpiskahin agad ito. Pag patunayan. May video akong ipapakita sa inyo, walang audio lang. Ayan Ayan po yung mga luxury cars. 40 daw po yan. Nasa YouTube channel po yan, Julius Babaw. Di ko na po nilagyan ng audio, baka po tayo makapiright. Pero malamang makumpiska po ito ng gobyerno. Ito nagabaan pa. Ang dami pong sasakyan. Sana akin yung isa dyan.
Bigay nyo, manay! Ninang! Ang dami, oh. Ninang! Yung video na yan, kay Julius Babaw, hindi ko inaangkin yan, oh. Ninang! Ninang Diskaya, akin yung isa, yung puti lang, Ninang! Yung isa, ibang sasakyan dyan, parang meron pang refrigerator. Ayan po, mga kabistak, yung mga sasakyan. Anyway, good luck na lang ho kay Mayor Vico Soto, Diskaya, na papunta na po ang BIR sa bahay nyo. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Happy Sabbath Day. Bisdak Pilipinas, daming sasakyan. Yan. Ang ganda naman yan. Oh. God first. Thank you so much po.